Mga kababayan, pag-usapan naman natin ngayon ang mga DDS at ang idol nilang si Digong. Yan. So, patuloy pa rin ang paghamon ni former President Digong kay PBBM na magpa-drug test using a hair follicle. Yan po. Yan ang kasalukuyang hamon ni Digong kay PBBM. Dahil nga po sa kanilang video na yan na lumabas na pinaniniwala ang peke ng mga professionals mula po sa NBI, sa PNP, sa mga professionals po ng nasabing sangay. Pinaniniwala ang video na ito ay ginawa para lang siraan. It is a destabilization plot ng grupong ito sa gobyernong Marcos. Dahil nga po dyan, in connection to that video that just came out, gusto nilang palabasin, gusto nilang hamunin si PBBM na magpa-drug test. Yan ngayon ang pinagsisigawan nila, lalong-lalo na ang kanilang idolo na si former President Digong. Hinahamon niya si PBBM na magpa-drug test daw in public na ang gagamitin ay ang hair follicle. Yan. Mga kaibigan, alam niyo po ito ay isang move ng isang grupong desperado. Ang basa po natin dito, ang DDS group, ang kampo nila Digong Duterte ay desperado na. Lalong-lalo na po, may mga alingas-ngas. Nasabi nga ni former Senator Trillanes na isusunod ng ilabas ng ICC ang warrant of arrest. Kaya natakot silang lahat. Kitang-kita po natin yan kahit na wala po tayo sa kanilang kinalalagyan. Kitang-kita natin, nababasa natin sa ating bolang kristal na ngayon ay talagang hindi na sila makatulog, lalong-lalo na sila Senator Bato de la Rosa at mga kasamahan. Balikan natin si dating Pangulong Digong. Ang galing maghamon ni Pangulong Digong na magpa-drug test si PBBM. Pero ang tanong ko naman sa iyo, former President Digong, nung ikaw ay hinamon ni Senator Trillanes na magpakita ng iyong salin, ano ang iyong response? Tameme, wala. Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ba nito is may tinatago rin tayo? May mga assets ba tayo na questionable? May mga ari-arian ba tayo? O may mga pera ba tayo sa bangko na questionable? Wala. Hindi kayo sumagot. Hindi kayo nag-respond sa hiling, sa request ni Senator Trillanes noon. Kaya, I think it is not right na magsisigaw kayo na magpa-drug test ang Pangulo. Ulitin ko, hindi ako maka-PBBM. Maliwanag yan. Kayo ngayon ng atat na atat. Nagsisigawan, pinagsisigawan nyo magpa-drug test ang nakaupong Pangulo. Pero nung panahon nyo, kayo naman ang kinu-question. Kayo naman ay hinahanapan ng salin. Pero wala kayong maipakita dahil ayaw nyong ipakita ang inyong records. Ayaw nyong ipakita ang inyong personal wealth. Questionably ba ang inyong personal wealth? Kaya, hindi tama, hindi fair, hindi patas na ang Pangulo lang na to ang hinahamon nyo sa ngayon. Dapat kung gusto nyo, pati din po kayo, magpasailalim kayo. Magpasailalim din kayo sa test na yan at saka ilabas nyo. Transparency, ilabas nyo ang inyong mga records.
yung salin, para once and for all mapatunayan. Walang tanong ang taong bayan dahil noon ang taong bayan ay nagtatanong at gusto ngang makita yung salin. Pero nabigo ang taong bayan dahil hindi kayo tumupad or hindi kayo pumayag sa kagustuhan ni Senator Trillanes. Kaya ulitin ko, it is not fair on the incumbent president na magpasailalim sa inyong request or sa inyong kahilingan or sa inyong sinisigaw dahil kayo mismo hindi rin kayo gumawa noon. By the way, mga kababayan, sa ngayon medyo mainit po ang issue ng pulburon na to na sinasabi itong pulburon video na to. Alam nyo naman na pumalpak ang hearing ni Morales sa Senado at ngayon lumabas naman yung pulburon video na yan na pinalalabas nilang si PBBM yan at inilabas nila nung araw pa ng SONA. So maliwanag na ito ay character assassination, maliwanag na ito ay paninira sa Administrasyong Marcos. Maliwanag na ang motibo nito ay para patalsikin si PBBM at si Sara Duterte ang ipalit. Pero ito lang masasabi ko, kung si Sara Duterte lang din naman ang ipapalit nyo, huwag na lang. No way. Wala, hindi na kami papayag na isang Duterte na naman ang umupo, ang mambubudol sa taong bayan, ang manggagahasa sa taong bayan. Hindi na pwede. Sa pulburon video na yan, hindi din ako naniniwala. Hindi ko pinaniniwalaan ang video na ito. Alam kong ito ay paninira lamang sa Administrasyong Marcos. Mainit ngayon ng gobyerno sa video na yan. At pinag-aaralan nila, hahabulin, kakasuhan, ang mga taong behind this pulburon video na peke na to. Kaya delikado sa mga gumawa nito, sa mga people behind this fake video na may intensyong patalsikin ang gobyerno. Delikado na kayo mga boys. Sino kaya sa kanila? Once na may masampulan sa mga DDS boys na to, makasuhan ng administrasyon, ay talagang tatahimik sigurado ang mga kampon nilang mga DDS. Maniniwala po ako na ang mga tagasunod nila, nilang mga blinded followers ay magiging pipi. At mapuputol po ang kanilang mga sungay, ang kanilang mga kayabangan. Dahil sa ngayon, desperado na po sila. Malapit na pong ilabas ang warrant of arrest according kay Senator Trillanes. Kaya sila ngayon ay gumagawa ng every possible way na pwede nilang gamitin para mapabagsak si PBBM. Ito po yung last chance nila. Otherwise, pag andyan na po yung ICC at sila ay pagdadamputin, wala na silang laban. Ito po ang tinatawag nilang game changer, ang ICC na yan. Pag isinerve na po ang warrant of arrest at dinakip ang mga DDS na to, wala na. Wala nang election 2025. Wala nang tatakbong presidente sa 2028. Wala nang mga senador na PDP or mga makaduterteng senador sa 2025 dahil they will be shipped to The Hague at doon maghihimas ng rehas habang ginagawa ang pag-uusig sa The Hague. Napakaganda naman. The aircon pa yata kung hindi ako nagkakamali. Napakaganda ang facility na yan. Kaya lang medyo malungkot dahil it's more fun in the Philippines pa rin. So, mag-isip-isip tayo sa mga DDS dyan. Huwag kayong makikialam. Huwag na kayong makialam, huwag nyo nang dagdagan, huwag nyo nang gatungan. Dahil baka kayo ay makasuhan at habulin ng NBI, PNP. Nako, isip-isip mga DDS. Pabagsak na, tapos na ang inyong oras, ang inyong panahon. Weather lang yan. At hindi araw-araw ay fiesta. Tapos na ang inyong panahon
Panahon naman ito ng mga Marcos. Ang administrasyong Marcos, tapos na ang yung time, tapos na ang yung maliligayang araw, kaya sorry na lang. So, mga kababayan, bilang na ang araw ng mga to, ng mga taong nagpahirap sa ating bayan. Hindi na ngayon makatulog. Si Senator Bato, may iiyak na naman dyan. Sigurado tayo dyan. Sila'y nag-iisip ng mga paraan, nag-iisip ng mga plano, kung paano pa nga ba nila mapapababa sa pwesto or mapapatalsik si Pangulong Marcos dahil ang hinahabol nila ay yung oras dahil paparating na ang posas na magmumula sa ICC. 3, 2, Well, kayo'y naggaling-galingan noon, nagtapang-tapangan at nagkayabang-yabangan. Harapin nyo dahil ginawa nyo. Marami sa ating mga kababayan na napaslang, pinatay dahil po sa peking war on drugs na yan. Kaya dapat harapin nyo. You have to defend yourself sa court, sa International Criminal Court. Prove them. Wala kayong kinalaman, wala kayong kasalanan. Dapat ipaglaban nyo ang inyong sarili sa The Hague. Yan. So, ang mga vloggers din ngayon, mga DDS vloggers, ay kanya-kanyang hugas kamay na at pagdi-deny sa video po na ito dahil madadawit po sila. Sila po'y makakasuhan. Kaya sa mga vloggers, nako, andyan na ang NBI, PNP. Alam niyo na po kung sino po yung mga tinutukoy kong mga vloggers na to. Sila po yung mga nagpalabas ng mga peking video. Sila po yung nag-share. At ngayon, kanya-kanya na po silang nagdidilitan ng mga videos na to na kanila pinakita sa taong bayan. Ito ay panluloko dahil lang sa pera, maruming pera, ginagawa nyo to. Kaya mga kababayan, it's about time. Sana'y manaig ang hustisya dito sa ating bayan. Finally, maiserve ang warrant of arrest para magkaroon po tayo ng peace of mind dito sa ating bayan na divided. Para po mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng war on drugs na ito. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong panunood. Sana po'y mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Maraming salamat po in advance. Patuloy po tayo sa pakikipaglaban. Labanan po natin ang mga fake news and disinformation. Sa atin po mga kababayang tinamaan ng bagyong Karina, lalo na po ang mga taga-NCR, pinagdarasol ko po kayo na sana'y magkaroon po kayo ng peace of mind, na sana'y maging okay ang lahat at mabilis po ang inyong pagbangon sa dala ng bagyong ito na si Karina, sa mga sira, mga pinsala na dala nito. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless everyone.